Magandang umaga mga kadamayan, narito po tayo sa tahanan ng ating kapatid na si Brother Dennis. Atin pong aalamin kung ano ang kanyang kasaysayan sa kanyang buhay, kung bakit siya nagkaganito. Tara! Magandang umaga, Brother Dennis. Magandang umaga, Kuya. Aalamin sana namin kung ano nangyari sa iyong buhay, bakit ka nagkaganyan. Pwede ba tayo magkwentuhan? Sige po. Brother Dennis, kwentuhan mo nga kami kung ano ka noon bago ka na aksidente, kung sino ka. Unang-una nung normal ang pagkilos ko, nung nagsasama na kami ng pangalawang misis ko na nag-aalaga sa akin. Normal rin ang buhay namin na nag-aarawan ako sa mga construction, saka magkasama kami nag-aarawan ng mga pagtanim ng balay, sibuya, saka tahimik ang buhay namin sa tinitira namin sa highway. Marami kami mga naalagang hayop. Tapos nagkaroon kami ng isang anak, bali 7 buwan yung anak namin bago ako nagkaganito. So yung kwento mo sa amin ng buhay mo noon nang normal ka pa, ano naman ang naging dahilan kung bakit ka na-aksidente na ganyan? Kami ay niyaya ng angkil namin na gumawa ng damara ng anak niya. Siyempre talagang sa magkakapamilya gano'n naman talaga. Galing kami ng Murta, tapos medyo gabi kami umuwi. Yung nagkamali nung malapit na kami dito sa highway sa amin, nagkamali ng tansya paliko yung pinsan ko na nagdo-drive, kaya kami nalaglag sa kanal. Yung kwit ko napasak lang sa pilapin, kaya bumigay yung T6 dito sa dibdib. Yun ang dahilan na nagkaroon ako ng spinal injury. Yun na, kumbaga sa itakbo ako ng Kalapan. 5 days lang binalik ako dito. 3 weeks na ako nandito, hindi napansin na mayroong damage yung baywang ko na namuong dugo doon sa loob. Yun ang naging maoperahan ako. Kaya yun doon napatagal ang sitwasyon ko na ganito doon sa pagkakaopera sa akin. Dahil yun ang napakahirap na i-recover. Lee, ikaw naman bilang asawa, anong naramdaman mo at ginawa mo nung panahon na nalaman mo na aksidente na yung si Brother Dennis? Nung una po, nung nalaman po namin na aksidente yung asawa ko, may anak nga po akong maliit. Kali hindi ko po alam kung anong unang gawin lang. Pero buo pa rin po yung loob ko na sabi ko, walang imposible kay God. Yun, pagdating ko po ng hospital, bali nag-decide po na itakalapan, sige ka po, kahit wala kayong pera. Kumbaga, maagawan po yun ng paraan. Okay. Nung pan po na yun, takbo po kami ng Kalapan. Pagdating po doon, 3 days na po, hindi pa po siya nagagalaw doon sa admitting. Ayun, para pag ang si Lord na talaga nakakaalam ng lahat kung anong unang pan po kay Kuya Dennis na siya po ay mas-recover. Tapos hindi po agad, sabi po, MRI po siya. Wala po kami pera. Tawag po ako dito kay Bilan na naigawan po ng paraan, kaya kailangan na talaga ni Kuya Dennis ng pera. Tapos yun sabi ni Doc, wala daw po, meron pong tama yung spine niya. Nung puwan, hindi po natagat pinauwi po kami dito. Dito po natuklasan na nagkaroon po siya ng sugat sa likod na hindi po namin alam kung paano po yun magagamot gawa ng wala nga po kami pera. Ngayon sabi po, albularyo, dinala po namin siya kay May Mainuon.
Tapos ilang 2 weeks po, 2 weeks ba yun din? Yung po, ang sabi po ni Doc Akupitan, balik na naman po kami ng Kalapan. Doon po talaga nagkuhan kami na talagang, sige kahit walang pera, balik natin. Pagdating po doon, o 1 week na po, hindi pa po na-opera ng Kuya Dennis. Doon na po ba kami parang sabi po niya, sige, carwash na lang ako para matanggal yung bulok na yan. Kasi po naagmas na yung talagang laman niya sa yung nabulok po na yun. Kaya po nung pagsabi sabi ko po kay Dok, mga pwedeng papuli naman po natin yung kamay ng pasyente kasi ang buhay po ay isa lang. Sabi po ni Doc ngayon, sabi niya, may gamot naman po tayo tinuturo pero talaga makikita po bagat babalik na po namin si Dennis naagnas na po talaga yung laman niya sa likod. Kaya sabi nito, antay lang, baka wala na rin tayong sis, papasok na rin si Dennis. Po, alas 6 po yata ng hapon yun. Sabi po, prepare daw po yung pang ni Kuya Dennis sa operating room. Yung kawawa na yung Diyos kahit paano na karoon po ako ng na natanggal po yung nabubulok na sa katawan niya. Kaya nagkaroon po na dyan sa sabi ko, makaka-recover ka na din. Sabi po ni Doc, alagaan daw po ng every 1 hour, balibaliktad po namin, tagilid, ihaya, tagilid. Ganon po ng ganon hanggang sa may nakansin na naman po akong nana doon sa part po ng kanyang loob sa ilalim. Sabi po ni Doc sa akin, agapan niyo po, sabi niya, Mrs. pag hindi po nakikita, yan po sabi niya yung last po ni Kuya Dennis na pakalaw po, hindi niya na makayanan kasi aabot na po yung buto. Kaya kapag sabi ni Doc, pag nakita mo yung kanya, yung butat, sunsunin mo kung saan ang gagawin yung nana. Awa ng Diyos po, nakita ko yung nung araw na yung report ko po kay Doc. Sabi ko, Doc, makita ko po saan ang gagaling yung nana. Sabi niya, hindi na siya pwede kupera kahit sabi niya po gano'n. Kasi sabi niya, abot na yung buto. Baka magkaroon daw po na maabot yung buto. Yung tubig daw po ng utak niya. Kasi pag umabot daw po yung buto at nakayot pa po, yung tubig daw po ng utak, yun daw po kung part na hindi na payan yung pasyente. Kaya nung pan po na yung sabi ni Doc, tulungan nito, turuan daw po nila ako maglinis ng sugat. Pinabili po kami ng mga gamit na yun na Sunrox, Agua at Del Monte. Ngayon, pinakita po yun sa akin kung paano po yung pagtitimpla noon. Hanggang sa natutunan po naman po kaagad ng mabilis. Dahil mabait naman po yung nurse na nag-a-assist sa amin. Kaya hanggang 3 days lang po nilang hinugasan. Ako na po ang pinahugas hanggang nakauwi po. Hinga ka muna, inom ka muna, para nang naikwento natin ng maayos. Baka naman yung iniiyak mo, nervyos. Hindi ako Kasama yun. Yung Hindi, kasama yun eh. Hindi kasi, kumbaga, naghihilom na sa kanya yung mga nangyari. Tapos, ito, pinag-uusapan natin ulit. Pasensya ka na, kasi, ano lang. Para makasalita ka ng ayos. Kumbaga, Sige. hindi ko nalampasan baga Oo. Na-imagine mo ngayon kung paano yung hirap ng mga pinagdaanan nyo. po yun. Kumbaga, Oo. nawala na kasi. Kasi na yung parte natin. Ngayon, nabunutan ka na ng tinik. Brother Dennis, napansin namin, ano itong mga lubid na ito na lawit na ito dito sa yung mga mga harapan at sa tagiliran, sa likuran. Ano bang nangyari? Bakit ang dami mong tali? Kuwan po yan. Ito po, bali, pag umupo ako, itong nakakatulong sa akin sa pag-angat ko sa upuan. Tsaka, pag hindi ako nagpapalagay ng ganito, malaking tulong ito sa akin. Sa pagbangon niya sa akin, dito rin ako napapahawak. Ito naman, yung dito, pag nakahiga ako dito sa kabila, ito ang hawakan ko rin para mapaaluan yung pag-angat niya sa akin. Dito ako aalalay. Ganon rin yung isa na yon. Pag doon ako nakapaling, yun rin ang hahawakan ng kamay ko na paghilan sa akin para magaan niya akong hilahin. Yung doon naman sa kabila, ganon rin. Pag dito ako nakapwisto, ito rin naman ang hawakan ko. Yung ito naman, tsaka yung kulay itim na yon, yan yung ginagamit namin na pag naliligo, yan isasabit yung plastic para hindi mabubasan yung tubig. Kaya maraming nakaalalay na lubid sa akin, pero kahit maraming lubid na nakaalalay sa akin, hindi ko inisip sa buhay ko na gagamitin dito ng kapakamatay. Kasi talagang yung pagsisikap ko tsaka determinasyon para gumaling. Lalong-lalo pa nagbiyayaan ako ng ganito, may bahay na talagang
nag-aasikaso at mag-take sa akin. Masarap yung ganyung pakiramdam na lumaban. Baka lang magtaka kasi ang tao, bakit ang daming lubid. Kaya namin ay ito yung tinanong sa iyo, Brother Dennis. Bawat parte po ng bahay ni Kuya Dennis ay may mga kanya-kanyang purpose. Para po kahit papaano mapagaan po yung buhay nilang mag-asawa, kay Ate Lee bilang tagapag-alaga at kay Kuya Dennis bilang inaalagaan. Tinutulungan niya po si Ate Lee na kahit papaano hindi siya mabigatan sa pagbuhat-buhat. Kaya meron po siyang mga lubid dyan na pwersahan niya. Kumbaga hawakan niya pagtatayo. So yun po ang kasaysayan ng mga Kasi lubid. po sa loob ng 6 years na namin, talagang wala kami kumpletong tulog. Halos 2 hours. Nabaliktad niya ako. Mabuti nga ngayon na gagawa ko ng mga 4 na oras, 5 oras, gano'n ako baliktad. 3 taon din po yung kada-oras namin na bali-baliktad siya gawa ng lima po sa sugat ng malaki. Hindi siya pwedeng ihiga ng naka-permanente lang. Gawa ng hindi po siya pwedeng magka-condition. Gawa ng lubog. Yung yung laman niya sa likod na wala kasi. Kaya kailangan siya na kada oras bali-baliktad po siya. Kaya kahit pa paano, nagkaroon na rin kami ng kapahinga ng kahit konting oras, maka-imbit po, 2 oras, 3. Ngayon, minsan, inaabot na siya ng mga 4 hours, 5 hours na hindi na po ako ginigising. Sabi ko, bakit kaya hindi ako ginising? Minsan, tinitingnan ko po kung ba kasi napahaba po ba ang tulog niya. Sabi ko sa kanya, baliktad ka na, minsan ginagalan ko na po siya. Ilan taon ka na po na nakaratay sa higaan? 6 years na po. 6 years. Sa 6 years po na yan, ano po yung pinakamalalang naranasan nyo? Na feeling mo helpless ka talaga? Yung sa part na sa pang-araw-araw namin pamumuhay talaga. Siyempre, wala kaming hanap buhay pareho. Tapos minsan yung pag kinakailangan niyang bumili ng maintenance ko, maghahanap pa kami ng marunong na tao na para alalayan ako dito. Hindi siya basta-basta nakatalis. Doon ako nahihirapan mag-isip. Saka doon sa mga gawain na dati kong nagagawa, nahihirapan ako mag-isip pag dumaan sa akin yung bagay na gano'n. Brother Dennis, noong panahon na tayo ay dinaanan ng bagyong Ursula, ano naman yung mga, siyempre nakaratay ka na noong time na yon. Ano yung nangyari dito sa inyo? Kung paano ka na-survive na, lahat tayo, basak tayo ng mga panahon na yun eh. Ano naman yung ginawa ninyo ng mga panahon na yun? Noong time po na kasagsagan ng bagyo, halos lahat nag-iba. Nung nandito pa lang ang hangin, wala pang masyadong panik ang tao. Pero nung nakita namin na dito na talaga nanggaling na lumampas na yung bagyo, tsaka yan na yung pinaka-buntot niya talaga na malakas. Nagtakbuhan na yung mga tao nung lumakas ang hangin. Si tatay tumakbo na rin, buti napigil ko na 3 kaming mag-iina dito dahil ganito nga ako. Bigla yung pangyayari. Buti na iwan dito si tatay. Nung kasagsagan na ng bagyo, nabali yung pinakabubungan namin. Bumigay yung bubong. Live na live kami dito sa lakas ng hangin saka sa ulan. Doon ako muntik na matay sa lamig. Mabuti na lang yung isang plywood na tumalsik sa paan ng tatay, yun ang naisip namin ikubli sa akin. Tsaka yung mag-iina ko nandito rin na talagang nanginginig na pati si tatay, na buo pa rin talaga ang pananalig namin sa Panginoon at sa sarili namin na makakasurvive kami kahit ganong pangyayari. Hindi kami nasiraan ng loob na kung paano. Pero basang-basa kami dito. Bali, nangyari ang bagyo ng 2:00 ng hapon. 6:30 na ako nakuha dito para ilipat sa bahay ng uncle ko dun sa kabila. Kumbaga sa isa yun sa mga pagdaanan namin na talagang mahirap pala talaga yung ganitong may kapansanan na hindi ka basta-basta makaagis pag ganun sitwasyon. So, talagang napakabuti ng Panginoon sa iyong buhay, Brother Dennis, dahil sa lahat ng pagkakataon, talagang isinusurvive.
ipinaloob niya sa akin. Yung malasakit, tsaka yung tulong niya bilang kapatid sa kapagtitiwala. Kaya kahit hindi pa kami nakikita talaga ng personal, lubos-lubos ang pasasalamat ko na isa siya sa talagang tumulong sa akin para yung pang-araw-araw namin yung ikaw sa amin lahat ng panginoon. Mahal ako ng Panginoon sapagkat sa ganitong sitwasyon ko, nilapit niya talaga sa akin yung mga tao na may mabubuting kalooban na handang tumulong sa kagaya ko. Kuya Dennis, sa ngayon po, ano pong kabuhayan ng meron kayo? Ano po yung pinagkakakitaan po ninyo? Di ba naikwento nyo po na binigyan kayo, pinagkatiwalaan kayo ni Renato Jimenez ng kabuhayan? Ano pong kabuhayan ng meron kayo ngayon? Yung ko ay binibigyan na kami ng puhunan namin. Tapos pinapautang namin sa mga magsasaka dito. Bali, yun po ay buwan ng June hanggang November. So pag maganda po ang ani ng mga magsasaka, doon po kami na babahagian ni Brad ng nagiging parte namin, pagkain saka yung pang-araw-araw namin gastusin doon talaga namin nakukuha. Kaya kumbaga sa ano malaki ang utang na loob ko kay Brad na ganyan ang binigay niya pagtitiwala sa akin. At talagang yun ang iningatan ko na habang nandun yung pagtitiwala na yun, talagang ingatan ko at pahalagaan yun kasi naisip ko na sa buhay ko hindi may dumating na taong ganun sa akin, bibihira yun. Kumbaga sa ano, dapat pahalagahan yung mga ganung pagtiwala para makasurvive kami sa pang-araw-araw namin kasi wala naman kaming ibang asahan talaga. So Brother Dennis, ibig sabihin hindi lang yung talagang tulong na suporta lang sa iyo, talagang binigyan kanila ng panghanap buhay para ma-survive yung pang-araw-araw yung buhay, hindi yung aasa ka lang lahat sa magbibigay ng tulong. So, napakabuti rin talaga ng Panginoon sa'yo dahil maraming nagtiwala sa'yo na sa kabila nun, na ibinigay sa'yo yung tulong ay nagagampanan mo rin naman at hindi ka niloloko ng ibang tao. Siguro din po, sa palagay ko din po, si Kuya Dennis naging mabuting tao nung siya ay hindi pa naaaksidente. Kaya ganun na lang yung naging buhos sa kanya ng biyaya galing sa mga kaibigan, sa mga malalayong kakilala. Kumbaga nag-invest ng kabutihan si Kuya Dennis sa kapwa. Kaya nung naaksidente siya, may mga tao na kusang loob na lumapit sa kanya para magbigay ng tulong. Nagkaroon ako ng isip, talagang ipinundar ko sa kapwa yung pakikisama talaga kasi ang pakikisama mahirap tumbasan yan basta magandang ipinakita mo sa kapwa, talagang ibabalik nila sa iyo ng mabuti. Kaya doon ako bumbaso sa buhay ko na mahalaga yung pakikisama talaga sa isang tao. So, ito ngayon ang buhay ni Dennis kung paano sa simula ay yung normal na buhay hanggang sa naaksidente at naratay, naka-survive ngayon. Pero siya kahit paano meron siyang hanap buhay na kumikita kahit seasonal lang. So, yun po ang buhay ni Dennis Masangkay. Ceremonias, kakain lang yan. Oo nga eh. Bago siya makakain, ang dami mo ng pagdadaanan. Haring-hari talaga si Kuya Dennis. Kaya pag yung picturean mo ko dito lang hindi ako malata na ganito. Oo, pagka half body, hindi kita na na yung paa mo. Malusog kang tingnan, kuya. Ito mo, talagang well improvised talaga ni Ate Lilang eh. Sabi ko, Maging komportable ka lang eh.
silbi pala yung mga nakasabit-sabit na tali na yan. Araw-araw mo nililinis yung sugat niya. May gamot pa nilalagay. Nako. Huwag ka mag-alala, kuya. Wala na yan sa amin. Yung malalim pa po yan. Paano yan? Nililinis mo yan tayo hanggang sa loob? Opo, nalilinis po yan. Oo, mabuti kasi alam na alam ni ate yung gagawin niya eh. Kasi hindi biro yung maglinis ng sugat, kuya. Ay mamaya na infection eh. Bakit lalagyan mo ng gasat eh? Para po pag naupo siya, hindi siya magagasgas. Babalutin mo siya? Tatapalan lang po natin ng gamit. Yung butas. Kaya nga sabi nga sa'yo, kuya, pag ikaw nga ay half body ang picture, hindi halata na may kapansanan ka. Importante din talaga sa'yo yung guantes. Ano te? Opo, lalo na po pag dudumi. Yan ang magastos sa amin ngayon. Magastos po kami sa guante. Gasa, Tape. Opo, Oo. Micropore tape. Ate Lee, Kuya Dennis, kwentuhan nyo kami kung paano kayo nagkakilala. Kasi ang sweet nyo eh. Mauna ka na, Kuya kami Dennis. talaga, naging chairman kami pareho ng simbahan. Ako chairman dito, siya naman sa kanila. Then, may time kasi noon talaga na nagkaroon kami ng hindi magandang pangyayari ng nauna kong asawa. Pero nagsama pa rin kami. Tapos siya naman, talagang kumbaga sa amin, wala na siyang panon talaga sa akin. Ano po si Ate Lee? Balo?
noon nakita ko siya na, kasi hindi lang siya umamin. May nagsisingar kami, padaan-daan niya sa harap ako. Nagpapa-charming. Kunsihal, padaan nga. Ang daming pwedeng daanan. Doon talaga. Aroy! Doon ako nagkaroon ng Totoo ba yun, te? Nagpapa-charming ka? may gusto ito sa akin. Kung pag ako yun lang din talagang part na yung nadaanan, wala namang ibang dadaanan dun sa meeting. Tapos pag malapit ang pista ko dito, papista ko, siyempre kami mahawa. Ako, nung sinubo ko sa puntahan doon ng pista sa kanila, siyempre mag-observe ako. Mag-observe ako ng papista niya kung paano. Nung nakita niya kung nagpipintuan kami ng tatay niya, pwede niya namang utusan yung kapatid niya na yun ang magdadrive ng motor ko eh. Firma, pwede mo ba kung samahan sa Nicolas, wala ng alak dito, ipag-drive mo ng ikaw yung driver nga. Eh siyempre ako, talagang kung basta may pagtingin na rin ako sa kanila, lang tanggihan mo yung mga gano'n. Saka dapat kahit mga kapatid niya sana ang yayain niya. Ito yan ang Nako, no, lumabas na kami doon sa kung nagkataon naman na giminaw ako. Yung pinag-drive. kaya ito po yung memorable. Ay, ano yan? Boracay Ram. Itong binili namin noon sa Nicolas na kasama. Wow! May sentimental value pala itong Boracay Ram na ito. Tingnan po natin, no. Yan ang kanilang punot dulo ng pagmamahalan. Nung bumalik na kami, siyempre bago dumating sa baryo ulit nila, papalit na ako na driver. Bago lumapit, talagang sinubo ko na sa yakap. Ay, hindi na siya tumanggi talaga. Ibig sabihin, yung time na yun talaga, gumawa talaga siya ng paraan. Kasi marami siyang Magkasarilinan kayong dalawa. Ay ako, hindi naman ako mandi para hindi makaramdam. Alam mo na yun pag mga ganun pagkakataon. Oh, para-paraan lang. Nahiya tuloy sa Ate Lee. Tapos talagang doon kami nanindigan na yung nangyari nun sa amin kasi ako hindi pa ako iwalay nun sa asawa ko nung ganito isang May 14 kami gumawa ng kasunduan talaga ng itong asawa ko na naghiwalay kami. Yun nung pagtanggap ko sa barangay ng pinirma namin, yun rin yung time na pinuntahan ko siya sa kanila bago hiningi ko talaga yung kamay niya sa magulang niya para magsama ka. Para maging formal. Ito ganito, may 14 talaga yun. Tapos po yung asawa mo ngayon, dati may asawa na rin iba. Wala, hindi na siya nag-asawa. Yung mga anak nyo nasa Isa kanya? lang, nasa kanya pero laging pupunta rin dito. Tapos si Ate Lee naman, yung mga anak ni Ate Lee. Nasa lola niya po. Dito sa dula niya. Pero pumupunta din sila dito. Lahat naman sila welcome dito. Tapos itong si Kulit lang yung nag-iisang anak ninyo. Sa amin. Yan Oo, yun sa inyong dalawa talaga. Yung bunga ng pagmamahalan nyo. Yung bunga ni Boracay Ram. Si Boracay Ram, ang sweet. Nakakakilig, may ganun pa pala. Kaya tinuro rin sa amin ng Panginoon baga na kami dati sa simbahan Nag-meet. nag-meet talaga. May foundation yung ano nyo. Parang nga yung tumulong sa amin, punit lang sa simbahan. Ito ang kulit. Ito po ang kanilang nag-iisang unika iha, si Kulit. Anong tunay na pangalan ni Kulit, ate? Immaculate po. Immaculate. Talagang Ako ay kwan po ng simbahan dito. Kasi ang patron po kasi dito ay Immaculate. Immaculate Conception. Kaya ang pangalan niya Immaculate Masangkay. Mabuti po at bago na aksidente si Kuya na may anak na kayo. Kasi kung wala kayong anak, hindi na kayo talaga magkakaanak. Yan lang nagpapatibay sa amin. Si Kulit ang magtatayo kay papa niya. 'Di ba, Kulit? Paglaki mo, ikaw na mag-aalaga kay papa mo. Sana nga rin. Brother Dennis, bilang ikaw ngayon ay nasasama na sa may mga diferensya o disabled kung sa isang salita natin, no? Ano naman yung magiging encourage mo sa mga katulad mo rin? Sa akin po unang-una sa
sa mga katulad ko na PWD, lagi niyong isipin na huwag panghinaan ng loob. Kasi unang-unang makakatulong sa atin ay ang sarili rin natin para gumaling. Lahat ng bagay na positibo, isipin natin na sa pang-araw-araw natin ay may raos natin yung ganitong kalagayan. Huwag tayong panghinaan ng loob kasi nandyan ang Panginoon, marunong ang Panginoon para basta nananalig tayo sa Kanya, marunong ang Panginoon para tayo ay Kanyang tulungan sa araw-araw. Brother Dennis, pwede ka bang mahingi ng mensahe para sa ginagawa naming damayan na to? Damayan B95. Unang-una po, maraming salamat sa ating Panginoon sa pagkakalit mo sa atin ng mga taong kagaya ninyo na nagmalasakit sa akin. Pangalawa sa aking tapat si Evangeline Jimenez, siyang nagbigay talaga ng daan para makilala ko ng kapatid niya. At sa kay Brad Nuts sa Damayan B95, ay lalong higit sa Jimenez Club na talagang nagsakripisyo para doon sa ipinagkaloob na tulong sa akin Brad Nuts para mabuo ang aming tahanan. Ay kayo ang nagsakripisyo talaga higit sa masigit pa sa isang kapatid ang naging turing mo sa iwala. Sana Brad, dumating yung time na makaharap kita ng personal para masabi ko rin sa inyo ng personal ng taos-puso ng pasalamat sa iyo sa pagtitiwala mo sa akin. Mag-aasa ka na habang nandyan ang pagtitiwala mo ngayon sa akin, ingatan ko, pahalagahan yan sa walang agam-agam na suporta mo at maging kabilang akong Damayan B95 sa pagtulong mo sa aking kabarangay. Maraming salamat sa iyo. Sana pagpatuloy mo at ng iyong makasama ang maganda ninyong hangarin sa kapwa sa pagkatanggap-tanggap at napakaganda sa Panginoon. Sana siya na rin ang magbalik sa inyo ng maayos na kalusugan, sangkot ng inyong pamilya, at magbalik sa inyo ng higit pang biyaya para marami pa kayong matulungan. At sana maging isang magandang halimbawa kayo sa ating kapwa, sa inyong adikain makatulong sapagkat yan ay kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Ano man ang yaman at biyaya na natanggap natin sa buhay, dapat matuto tayong ibahagi sa ating kapwa. Maraming salamat sa iyo, bro. Mag-ingat ka dyan. Maraming salamat sa Damayan B95, sa lahat ng SNSI, Sister of Mary, at lalong higit po sa Jimenez Club. God bless you all. Mahal na mahal ko kayo. Salamat.